Magandang umaga mga mamshis, mga beses, mga ladies in red, ate matanda at bata. Andito naman po tayo sa divination talk natin at salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. At yung audience po natin ay lahat na po, mga babae, lalaki at mga mamshi beses, ladies in red, ate matanda at bata, mga handsome tall and dark mga guys yan, kasama na yung mga maiitim at mga members ng LGBTQA. Okay. Salamat po sa pakikinig nyo. Sana po naintindihan nyo yung pinapakinggan nyo, pero kung sa tingin nyo medyo wala naman kayong napupulot, free naman po kayo na maghanap ng ibang mas may makukuha kayo na idea. Okay. At gusto ko pong ulitin na ang yung talk natin is po ito, yung tema po is sa prayer ni Master Christ kinuha na forgiveness. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Yun yung natin, yung tema. Ibig sabihin, para ma-acquire po natin, makuha po natin yung sinasabi ni Master Christ na perfection, agape or perfect love, kailangan pong mag-forgive tayo. Kasi kung hindi tayo marunong mag-forgive, ay wala rin patutunguhan. Kasi tuwing magkikita, mga away, plastikan, pagkukunwari, hypocrisy. Pero ito is para ma-encourage yung forgiveness, dahil may confession na gagawin, may forgiveness para ma-reconcile, para mabuo ulit at ma-assist tayo, matulungan tayo ng Holy Spirit po. So, yung pinaka-importante po dyan na step is may sadhu. Ang sadhu is katulad ni Master Christ. Minsan tawag natin sa kanila is mga guro, mga acharya, mga righteous na tao, mga prophets, mga messenger, at mga mystic mentor. Sila po yan. Kasi i-plant po nila, buksan nila yung third eye natin. Nasa forehead po yan. Para makita natin yung spiritual na, may spiritual vision tayo. At i-plant nila yung ng mga sadhu or ng sadhu, yung Surat Sabad or sweet melody sa puso natin. Sali nyo na lang sa melody po. So ngayon yung topic natin is actually may isa tayong topic pero binago natin. Kasi para nakita natin mas kailangan to. Ito yung tungkol sa family actually. Tungkol sa children. So ang child po hindi po ito man, hindi rin po ito woman. Okay. So, ang child is pwede natin minsan matawag na son or daughter. In comparison sa sa tarot cards is yun yung page at saka prince. Yung man at saka woman yun ang king at saka queen. Magkaiba po. So, ngayon sa modern times, meron tayong tinatawag tayong modern psychology or modern child psychiatry. Okay. Yung child psychology at saka child psychiatry, sila po may theories, yung parang idea kung paano mag-grow, mag-mature at para magiging responsible na citizen or yung isang bata. So, para maintindihan natin yung mga bata, siyempre kung may mga condition sila, ma-heal natin. Hindi naman medical to. Limit sa medical lang. At saka, para ma-form yung character nila as maging productive, manufacturing daw, or maging useful na citizen society. Although yung art is useful naman yun sa artist, pero parang hindi useful sa ibang tao. Pero yung pinaka-point yan is para maging meaningful yung buhay. Okay. So, yung mga theories na to is yung niya is from philosophical
to statistical or mathematical. So, pwede maging mind-based ito, base sa mind lang, or body-based, or base sa katawan lang. Okay. So, ngayon, yung ano natin is paano ma-enlighten yung isang tao, maging self-actualized or self-realized. Yun. So, titingnan natin yung mga kinoconsider natin na napaka-develop na mga tao or napaka-enlightened na mga tao. Katulad sa Judeo-Christian practice, sa Vedic culture, sa Buddhist practice, sa Chinese or Confucian and Taoist na ano. Kasi yung Vedic at saka Buddhist, Indian yan. Hindi American Indian, na Indian. Okay. So, titingnan natin kung ano yung pananaw dahil Christian naman yung world natin. Yung Judeo-Christian. Okay. So, applicable to, equally applicable to sa mga mamshi, beses, ladies in red, at matanda at saka bata. Mga handsome, tall, and dark na guys, yan, mga maitim din. At saka mga LGBTQIA. Parang, kung sa Judeo-Christian, parang standardized ito. Kung sa mga test ko, standardized, pwedeng i-apply sa lahat. Okay. So, ngayon, yung isang pananaw dito is, yung mga bata is gift yan. Tawag sa kanila gift. So, kung pag binigyan ka ng gift, alam mo naman, special. So, minsan tawag dyan is dahil sa kagandahang loob ng Diyos or kindness. So, ibig sabihin, not unless nga, ka siguro, medyo ingrate ka or ingrato, sabi nila. Or sabi mo, parang wala kang pakialam. Hindi mo makita na gift yung mga bata. At saka, pinakita ng Godhead sa iyo, yung kindness. Okay. God-centered kasi yung Christian na perspective. Kasi mga karamihan sa atin Christian. So ngayon, every time na, syempre naman hindi naman tayo minsan napalaki sa perfect parents na may agape talaga or perfect love. Nakakalimutan natin minsan na sasaktan natin yung mga bata. Okay? Kasi permitted daw yan. May permission daw na saktan natin yung bata. Tingnan natin later on. So ngayon, dahil sa gift sila, alam mo naman yung gift, di mo naman itatapon siguro sa basurahan yan unless na tae yung laman yan, dumi. Okay. Pasensya sa kumakain. Okay, so ngayon, sa isang pananaw dito is yung mga anak na lalaki is heritage ang tawag sa kanila. Heritage sila. Ibig sabihin, alam mo yung heritage, yung parang, yung sila yung nagpe-perpetuate, nagpe-preserve ng pangalan, ng honor ng family. At saka yung mga daughters, yung mga anak na babae, sila yung mga reward. So, parang gift sila. So, pag kayo mga handsome, tall, and dark na guys dyan, pag nagustuhan kayo ng isang babae, gift yan sila, reward yan sila. So, wag nyo pong, alam mo pag wala kang pera, tapos nagtumaya ka ng loto, nalo ka ng 50 million, reward mo yan. Sa paghihirap mo, sa pagtaya mo, investment mo na konti. Ganun yung mga babae, mga reward yan sila. So, minsan kasi medyo may pagka-immature minsan, alam mo naman na susuntok yung mga ganyan, na sisipa, napapatay nga minsan. Pero hindi natin kasi medyo backward yung yung kahit na very advanced na yung psychology natin. Hindi masyadong super sophisticated, pero parang kulang pa rin kasi hindi naman God-centered yung psychology natin. Kasi separate yung yung secular knowledge daw Okay. So, reward. Alam mo, pag nai-reward ka, may 50 million ka, itinapo mo sa basurahan, tawag sa'yo ng mga tao, sira ulo. Ganon din yung mga babae. Pag medyo tinapo natin yan sila sa basurahan, baka sabihin mo, matalino kang tao. Ewan ko lang. Okay. So, ngayon, yung mga lalaki naman is, alam mo, kayo yung mga heritage, yung nagpe-preserve ng tradisyon, ng honor ng family. So, minsan may mga tradisyon sa family na inuman, patayan, criminal activities, ibang klaseng tradisyon, ibang klaseng heritage yan. Pero wag na nating encourage yung mga ganyan. So, ngayon,
yung mga grandchildren, di ba lola ka na, lolo ka na, okay. Yung mga apo nyo po, kung ikaw ay lola na, saka lolo, yung mga apo mo, ay sila yung mga crown mo, mga laurel sa ulo mo. Sila yung parang jewel sa ulo mo. Okay. So, wag po nating kalimutan. Okay. Grandchildren babae at saka lalaki. Okay. Na ngayon, ang mga tatay naman, tandaan nyo kayo mga fathers, kung handsome, tall, and dark na mga guys yan, or baka sa LGBTQA, may mga fathers din dyan. Kayo po yung pride or adornment. Kayo yung mga palamuti, mga jewels ng mga anak nyong lalaki. So ngayon, mga mamshi, beshes, ladies, and nareta, matanda sa kabata. So kung maghahanap ka ngayon kung may anak kang babae, is kung maghahanap ka ng makasama mo ng anak mong babae, tingnan nyo po muna yung father ng lalaki, kung anong klaseng father siya. Kasi makikita mo yan kung anong klaseng father yung sa mga anak. Okay. Ngayon, alalahanin po natin yung mga anak na lalaki, blessing din yan galing sa Godhead. Katulad ng mga, syempre, katulad din ng mga babae, reward sila. Yung lalaki, mga blessing. So, paano sila naging blessing? May instance dyan na naging blessing. Sa case ni Abraham at saka ni Sarah. Okay. Ang mga totoong children, sinusunod nila yung mga parents nila. Hindi yung katarantaduhan hindi. Yung right kasi dito na ibig sabihin is kasi sa Judeo-Christian culture, yung right is parang alam mo yung tamang gawin. Tapos hindi ka takot na sundin ito. Yung iba kahit tama, hindi nila ayaw nilang sundin. Takot sila sa criticism ng ibang klase ng mga fear. Ang daming fear, mga 7 yata or 8 yung mga fears natin. Fear of criticism yung isa. Okay, ayaw nating mapagsabihan ng mga neighbors natin, kwento tayo, kahit na tama yung ginagawa natin. Ayaw natin masira yung pangalan natin. Kahit sira na. Okay. So ngayon, ito yung tingnan natin. May clue po na binigay sa kasi 'di ba may mga family therapist minsan kung ano yung tama sa family. May course pa nga na psychology or sociology or kung ano pa dyan, anthropology. Ang clue po ng sa Christianity po na broken yung family kasi yung anak, yung tatay at saka yung anak is medyo hindi magkatugma sila. Yung nanay naman at saka yung anak niyang babae, hindi rin sila magkatugma. So, yung mother-in-law at saka daughter-in-law, hindi magkatugma. Hindi po nakasali yung father-in-law. Bakit? Ewan ko bakit ganun. So, ngayon, kayo mga mamshi, beshi, ladies, hindi rin dati matanda at saka bata. Bago kayo mag-okay sa idea ng anak yung babae, na i-accept, mag-commit, totally commit yung anak yung babae sa isang lalaki, tingnan nyo muna yung tatay ng lalaki. Saka yung kayo naman mga handsome, tall, and dark man, guys na dyan, bago nyo tingnan nyo muna yung yung nanay ng babae na gustong isama ng anak nyo. Baka naman ibang klase yung tradisyon na sinusunod sa pamilya nila. Yung basag yung family nila. Alam mo yung instead na gusto nilang mabuo, mas gusto pa nilang masira. Mag-broken yung family, mag-separate yung family.
May mga ganong klaseng tao. Kasi para sa kanila, may peace of mind sila pag broken yung family nila. Ewan ko saan kaya napulot na psychology yan. Ay, baka modern psychology yan. Okay, so ganon yan. So ngayon, once na nakita nyo na, which kailangan maging matalino din kayo pag maghanap kayo ng syempre ng partner nyo. Kahit na friends lang, friends with benefits. Kung hindi kayo magkatugma as friends nga, dyan na lang kayo sa benefits. Okay. Baka sakaling magkatugma. So, ganun yung ano po dyan yung idea. Na ngayon, pag nakita nyo na self-actualize, mature, develop yung family, pasalamat kayo kahit na in state of poverty. Kasi yung values naman, hindi yun nakikita sa opulence. Yung mga values, yung mga gandang ugali, hindi yun nakikita sa yaman, hindi yun nakikita sa magaan na buhay. Makikita yun sa, alam mo yung pag na-acid test yung isang metal, malalaman mo kung may ginto siya. Parang gano'n yan. O diamond siya. Hindi mo yan makikita sa komportable na buhay. Ibig sabihin, may mga saying tayo na pag survivor yan, kahit itapon mo yan sa gubat, mabubuhay yan. May mga ibang tao na nako, mamamatay-matay sila pag natinik yung paa nila. Alam mo yung ganun? Para gusto nilang parang takot nila baka mamatay sila pag natinik yung leeg nila ng alam mo yung pag kumain ng isda na tinik, alam mo yung pag nasugatan yung daliri, alam mo sakit-sakit na nakakaawa, kaya ganun. Ano pa kayo kung ipako ka sa krus na patay kang bata, kakawawa ka naman. Okay, so sige, ganun yan. Ngayon yung mga babae hindi makaanak, mga mamshi basis ladies na rin ating matanda sa kabata, pag hindi kayo nagkaanak, na-bless kayo pag nagkaanak kayo. Pag ayaw nyo magkaanak, parang gusto nyong i-curse kayo ng Godhead. Matalino ring decision yan. Kasi sabi daw nila, overpopulated na yung mundo. Matalino na kaya yung tao ngayon. Na-predict na nila kung ano mangyayari sa buong mundo. Mali talaga to. Kasi napakababaw naman ng Godhead natin. Hindi niya alam yung mangyayari after 200 billion years kung ano mangyayari sa mundo natin. Hindi niya alam. Mas mabuti pa yung tao, mas matalino Alam niya na may overpopulation. Antindi. Alam mo yung 120 years lang yung buhay mo. Alam mo for the next 100 billion years kung ano mangyayari sa mundo. Wow. Ay, kailangan natin yung mga ganong klaseng utak. Okay. So, ganun yan. Ayaw mo ng overpopulation. Magastos kasi, mahirap magpakain. Tama nga naman. May tama ka dyan. Sige, ipagpatuloy mo lang. So ngayon, titingnan natin kung ano yung education. Kasi yung mga educational system natin ngayon, ang daming matatalino na mamahalin na school. Pag hindi ka sa mamahaling school, parang hindi ka matalino. Wala ka kasing pera Okay. So ganun yun. So education at kung sino nag-train. So titingnan natin. Sa Christianity po, si Jesus yung guide natin. So, by tradition sila na pag-aaralin ka ng Torah or Tanakh. Sa synagogue. Okay, alam natin na carpenter siya. So, malamang trade school yung pinag-aralan niya. Wala naman talaga siyang formal education. Ngayon, although rabbi yung tawag sa kanya, religious na teacher. Kasi kailangan mo rin pumasa sa religious training mo. Ngayon, tingnan natin si Prophet Muhammad. Illiterate ang tawag sa kanya. Ibig sabihin, parang hindi siya na schooling. Talo po siya ng mga prestigious na university ngayon. Mga taga Lasal, Ateneo, lugi pa si Prophet Muhammad. Mas patalino kayo mga estudyante ngayon. Okay. So, ngayon, yung ano lang niya is knowledge lang niya, isa daan lang niya napupulot. Mercenary pala si Prophet Muhammad, yung occupation niya. Baka makalimutan niya po. Gano'n katindi yung observation nila. Si Lord Buddha naman po, prince siya, pero hindi natin alam kung ano ka-sophisticated yung knowledge dati. Kasi
Pero to think of it, mabata pa siya umalis. Asawa niya pa lang yata, may anak yata siya. Ay, hindi ko sure, babae yata yung anak niya. So umalis na siya. So ibig sabihin, hindi pa talaga siya accomplished na yung sa royal education. Okay, si Confucius po is na-educate siya. Okay, sa time niya. Pero ewan ko kung ano ka develop education dati. Okay, si Lao Tzu is considered na si Lao Tzu ay considered na scholar at saka archivist. Parang librarian siya. Ibig sabihin may school na dati. Ewan ko lang kung anong klaseng libro ang ginagamit nila kasi wala pa namang yatang papel dati. Okay. Scrolls. Okay. Kahoy. Okay. Si Krishna naman, sa royal court siya kasi Vaishya or farmer yata yung merchant na yung father niya. At saka siyempre king naman yung father niya at saka mother niya. Na-train siya under sa isang teacher. Yung iba dyan, hindi na naka-mention yung teacher nila, pero si Krishna. At saka yung kapatid niya, na-train kay Sandipani Muni. So, guru ko lang tawag doon. Kaya dito nang galing yung idea na guru. Okay. So, ganun lang yung mga noted na tao na na-train sila. Okay. Excuse me. So, ewan ko lang kung mas magaling pa sila sa mga schools ngayon. Okay. Schools ngayon, pag hindi ka na-train, lalo na sa mga Asian Institute of Management, Harvard University, ay nako, mas matalino pa yan sila sa mga founders ng religion natin. Pero teka, sandali, parang mali yata. Mas matalino. Hindi pa rin sila natatalo. Kasi hindi, alam mo kung yung knowledge nila, nakuha nila sa meditation po. Reflection, deep meditation nila. So, yung mga, sa tingin ko, kung hindi kasing talino yung mga estudyante ngayon, parang walang deep meditation. Parang robot yata. Input ng input na lang. Magaling mag-explain. Walang, ewan ko lang kung ano katalino. Hindi ko pa nasubukan. Anyway, as a role model, si Master Christ po, obedient sa parents niya. Nako. Hindi na pwedeng obedient kasi may karapatang pangtao na tayo. Mas matalino kaya mga lawyer at saka mga legislator natin at mga judges natin i-compare sa mga founding fathers ng religion natin. Kasi modern kaya, well-educated. May AI na kaya ngayon? Oo, tama. May tama ka dyan. Okay. So, habang tumatagal na naging obedient siya sa parents niya, nagiging matalino siya, nagiging wise siya, at nagustuhan siya ng Diyos at ng mga tao. Ano yung obedience dito? Tandaan po natin, under sa Jewish tradition si Master Christ. So, ibig sabihin po niyan is under siya sa guidance ng parents niya following Jewish traditions. Okay. So, eto ngayon yung interesting kasi yung Adam po natin, hindi naman actually na ako pangalan ni Adam. Adam in general, humankind po yan. Pero alam mo, yung first person na nagpangalan ng anak niya, hindi po si Adam. Si Eve po yung unang nagpangalan. Pinangalanan niya si Cain. Pero later on, nagbago yan. Si Abraham, siya yung nagpangalan kay Yitzhak or Isaac. At si Joseph po, siya yung nagpangalan kay Jesus. Okay. Dati babae, ngayon lalaki. So, matriarchal at patriarchal. Okay. So, ngayon, ano yung system ng education nila? System ng psychology nila? Training. Excuse me. So, paano educate yung mga anak? Paulit-ulit po. Sirang plaka. Bakit ganun? Hindi pwedeng sirang plaka kasi sa school nga 8 hours lang. Sirang plaka, ibang klase talaga to. Sira talaga yung mga tao dati. Paulit-ulit. So, ano yung ginagawa nila? Pinapamemorize nila po yung laws. Dapat memorize mo. Kaya nga, uso ngayon yung dati, hindi pa lang ngayon, yung pag-recite ng mga, ng scripture, lalo na sa Islam, kahit sa ibang practice din, memorize nila yung mga yung mga scripture nila
Kasi dapat alam mo yung mga laws, yung mga bagay na kailangan mong sundin. Ngayon, yung alam ng iba is yung mga slogan, magagaling sa slogan. Kung mga ano mga sayings na wala namang kwenta. So ngayon, ito yung way nila na pagmapamemorize sa bahay mismo. Sa loob ng bahay mismo nakalagay yung mga laws. Okay. Tuwing naglalakad sila, nire-remind sila. Tuwing sa daan, bago sila matulog sa gabi at pagising sa umaga. Reminders po yan ng mga laws. Na ito yung laws sa umaga, sa gabi, pag sa daan ka, alam mo yun, naglalakad ka. Ito yung mga things na dapat mong gawin. So, yung minsan, katulad sa Jewish tradition, pinapasulat yung Torah sa kamay, by hand, scroll. So, sa Islam naman, hindi naman ginagawa yan. Pinapamemorize lang yung buong Quran. Okay, sa ibang practice, ganun din. Sa Bhagavad Gita, ganun din. Pinapamemorize yung buong Bhagavad Gita, nire-recite. Okay. So, dapat may copy. So, ngayon, dahil sophisticated na tayo, ang copy natin, soft copy na lang. Sa cellphone, sa computer. Okay, so ibig sabihin, pag may gagawin ka, naalala mo agad yung laws. Pag may iisipin ka, alam mo yung laws. Ibig sabihin, parang algorithm mo yan. Pattern ng thinking at pattern of doing. At kahit sa mga daan, makikita mo yan. So, ganun po yan. Now, ngayon, when it comes sa discipline, kasi 24 hours naman yung pagturo, except na sa natutulog na siya. Pero madala pa rin yan sa prayer. So, ang kasabihan dito, minsan may generic para hindi daw unfair. Children daw. Pero yung nakalagay talaga is son. Bakit son? Kasi mabigat yung role ng son. Siya yung mag-preserve kasi ng honor ng family nila. Yung son. So, ang sabi dito, sundin mo yung katuruan ng parents mo. Hindi yung dahil sa nagtuturo yung parents. Minsan yung parents natin wala namang kaalam-alam sa spiritual knowledge. Yung tinuturo walang kwenta din minsan. Yung sinasabi dito na obedience sa spiritual knowledge. So, lagi mong iisipin ito, ilagay sa isipan at huwag mong kalimutan. Spiritual knowledge po ito. Parang kung baga sa yung 10 Commandments, sample lang yan. So, ganun yan. Mga lalaki. Okay. Mga lalaki. Yung isa pa dito is mga lalaki, anak na lalaki. Pakinggan nyo yung instruction ng ama nyo. At huwag nyong kalimutan yung itinuturo ng nanay nyo. Okay. Hindi lang basta salita. So, mga lalaki. So, kayo mga mamshi, beshes, ladies, hindi rin dati matanda sa bata. Kung may anak kayong lalaki, may apo kayong lalaki, kailangan po nila ng instruction galing sa isang lalaki. Hindi po babae, lalaki po. Dahil para makita nila, yung nagbibigay ng instruction, ginagawa niya rin yung instruction. Kasi sila yung nag-maintain ng heritage. Anong klaseng heritage yung nakukuha ng bata? Inom ba? Drugs? Pagnanakaw? Panluloko? Hindi po yan. So, sa mother po, makikita mo natin by example po. So, yan yung problema pag walang lalaki sa bahay. Sana wag naging bakla yung kapatid yung lalaki at saka yung apo niya. Okay. Kung hindi rin bakla, baka walang spineless yung sabi nila. Yung walang sa walang sa likod ba? Dala niya yung spine sa likod. So, ganun yan. So, dapat yung katuruan ng parents, maging garland po yan. Maging crown, garland po. Garland yung ginagamit. Minsan yung garland kasi nalagay sa leeg or minsan necklace. Alam mo naman pag may precious na garland or necklace, ayaw mong ipahawak sa iba, baka mawala, baka mas-nuts. So, ganun yan. Naaalala mo siya palagi. Now, ngayon, dahil nasusunod mo yung spiritual teachings na to kahit saan ka mang tradisyon, sa atin halo-halo naman, Christian,
Vedic, at saka Islamic, halo-halo na. Pero, guidance pa rin yun. Okay. So, ano yung benefit po? Ito yung benefit na hindi, sa psychology, natuturo minsan. Magkakaroon ka ng mahabang buhay. So, pag yung family is maiksi yung buhay, pag-isip-isip na kayo. Tapos, health po. Magiging healthy, ma-preserve yung health ng family. At saka kabutihan po. Welfare po nila. Pag wala po yung tatlong bagay na to, mga mamshi-beshi, siyempre dati matanda at saka bata, handsome, tall, and dark na guys yan, maitim, at saka LGBTQA. Pag wala po itong long life, health, at saka welfare, mag-suggest na kayo sa anak nyo. Baka may makita ka pa dyang iba. Kasi pag ganyan, hindi guided yung yung psychology dyan is malabo. Iba yung mapuntahan mo yan. Kung sakaling mabuntis ka man, huwag ka nang mag-asawa. Pagtiyagaan mo na lang yung anak mo. Kasi walang patutunguhan yan. Kasi tumanda na yan na walang spiritual guidance. Magiging impyerno yung buhay mo dyan. Pero sige lang, kung gusto mo, masaya naman sa impyerno, kasi sa impyerno, lahat ng sarap sa buhay andyan. Kaya sabi na walang beer sa langit daw. Mag-beer ka na lang. Mag-drugs ka na. Okay. Magnakaw ka. Ganon yun. Kunin mo lahat ng gusto mo. So, ganon lang po yan, tatlong bagay. Long life, health, at saka welfare mo. Ganon lang po yan. Yan yung tinuturo ng teachings na benchmark po na kailangan maging maingat tayo. Sa pag may sinamahan tayo, gusto natin makipag-friend sa isang tao, friends with benefits, or magsasama na kayo, mag-asawa kayo. Tatlong bagay lang po. Long life, health, at saka welfare. Tingnan nyo po, yung ama ng pangasawa ng anak niya. At saka tingnan nyo yung grandparents. Yun yung mga, hindi mo kailangan maging PhD actually sa child psychology, psychiatry, or sa kahit anong field ng psychology. Yan lang po yung suggestion ng medyo practical na konti ng psychology. Huling-huli na po yan. So, depende po sa inyo. So, salamat po sa time nyo. I hope so may napulot kayo. Tandaan nyo, dahil hindi tayo naturuan ng agape o perfect love, kailangan natin ng association ng sadhu. Ibig sabihin ng sadhu, katulad ni Master Christ, mga guro, mga acharya, mga righteous na tao, mga mystic mentor. Kailangan po natin sila kasi sila po yung parang model natin. Ilagay nila yung Surat Shabad sa puso natin, agape or sweet melody. Sali nyo lang si melody dyan at buksan niya yung third eye natin para makita natin. Hindi tayo maligaw ng daan. May liwanag po yung daan natin. So, I hope so may napulot kayo. Medyo konti lang naman to. Pero tandaan nyo, yung psychology po ng mga great founders ng so-called religion natin, napakalalim po. Dahil product po yan ng spiritual, hindi lang spiritual, kundi maturity nila, self-realization at actualization. Hindi mo po ma-acquire yung self-actualization, hindi mo po matapos yung hero's journey mo. Yung kung hindi mo ma-attain yung self-actualization, self-realization, kasi yun na yung tinatawag na apotheosis, self-actualization o self-realization. Okay. Salamat po sa time nyo at sa susunod po, dagdagan po natin. Thank you po at bye-bye.